agpalawag. Siyak ba iti amin, agdayawak iti maymay sa ngalawag, iso dayta, iti man nakabaling nga Diyos nga namarswa, iti talo persona nga intay nga pagbibiyagan. Umuna nga pinarsuanak isu iti langit, may kadua iti daga, may katlo iso ni Adan. Agdayawak iti pinarsuan ni Adan, isu na ni Eva. Agdayawak iti divino personal iti Diyos Ama Martiniano managirod damagan talosig, iso na iti personal iti langit. Agdayawak ti divino personal ti Diyos Anak, isu ni Maria Conchita Santiago Ilagan, isu na iti personal iti daga. Agdayawak ti divino personal ti Diyos Espiritu Santo, ken divino personal iti Diyos Espiritu Santa, Ama ken Ina, ururayan iti sangalubungan. Agdayawak nagapuanak duwang ayat, iti tatang ko ni Francisco Francisca, iti nanang ko ni Francisca Francisco. Kadigiti amin nga muna nga maestro ken maestra, trompeta, iti motherland ken iti promised land, ken iti amin nga agdaydayaw iti Dios. Agdayawak kadagiti muna ken kadagiti agdinama. Agdayawak iti bungami ken iti kapusok, iso na ni Faustina Petronio. Siyak na iti anak yu kapsatyo, Petronio Faustina, nayanak iti Magsaysay District, Nagilian Isabela. Adayjay iti Dagos na. Adda diti Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian Isabela. Adda nga umay ang makipagsursuro nga mangilawlawag, mangipalawag iti Dios. Amuin na iti Dios nga da kanya na ken no kasano nang iligtas iti bagi na iti patay para iti biyag nga agnanayon. Naragsak nga piyesta iti Sabado kada tayo aming kakabsat, piyesta iti Dios Anak. Daga nga naggapuan iti inatayo. Itso nga, di kiti kakadwak, ibagada nga daduma, diretso da nga Dios Ina. Azat, iti daga. Ngem haan kakabsat. Ngamin iti Dios Anak, ket iso iti daga, dito di dyan mangipalawag kakabsat nga, adda iti talo persona nga pinarsuwa, iti man nakabaling nga Diyos, nga pagbibiyagan tayo. Aday, kakabsat, nga iso dito iti langit, daga, ken iso iti bagi ni Adan. Isugurot nga, dito nga sursuro, kakabsat, ado ti mangibaga, ngam amud iti Diyos. Kasi di kadua na ni Soriano, nirason ko na na, in-plug na edita nga wall. Iti ko na na, iba daw yung kilala mo ang Diyos kaysa kilalanin mo ang Diyos. Tama yun, sinabi niya. Po, ngunit kung sabihin mo na kilala mo ang Diyos, po, siyempre, kilala mo nga talaga. Ano ang Diyos? Pero wala pa ng katulad namin na nagpapakilala o nang ipapaliwanag po yung Diyos. Kung ano ang Diyos, kung ano sa atin ang Diyos. Kaya, kayo, kilalanin muna ninyo ang Diyos. Huwag niyong diretsahin na kilala ninyo yung Diyos dahil sa libro Biblia, si Kristo po, hindi po Diyos si Kristo po. Sapagkat ang Diyos po ay hindi po tao. Ito po ay makapangyarihan. Kaya nga, pinapraktis o sinasanay namin na ipaliwanag sa inyo kung ano po ang Diyos. Kaya sa umpisa pa po lamang, iba na yung paliwanag namin sapagkat kami po ay kumikilala sa Diyos na makapangyarihan o pumupuri po sa makapangyarihang Diyos. Ano po yung makapangyarihan? Sabi po sa libro, nakasulat po sa libro, sabi ng mga ngaral, ang Diyos po ay hindi po makita. Ang sabi ng kapatid natin kaninang maga na nagpaliwanag, ang Diyos po ay nakita na nating lahat. Wala na pong tao na hindi nakakita po sa Diyos. Lahat po tayo, nakita na po natin ang Diyos. Ngunit, hindi po natin
kilala yung Diyos na sinasabi natin po. Sapagkat sa libro Biblia, ang nakasulat, Diyos ipinanganak po ng tao. Hindi po ipinanganak ang Diyos po. Sapagkat ang Diyos po ay lumikha. Kaya nga, sinasabi ko sa mga post ko na nagdaan po, na yung linikha po, hindi yun ang ginagamit kong salita. Bakit? Kasi, kung sabihin ninyo na ang langit, ang lupa ay linikha ng Diyos, alam na ninyo na linikha nga ng Diyos yan. Ngunit yung purpose po, wala na kayong alam doon. Kung bakit po nilikha ng Diyos ng langit, ng lupa at si Adan, yun po ang wala sa inyo. Kaya, hindi po yung paglikha kukunin, yung ipaliwanag ko po sa inyo. Kundi po, yung inihanda. Mas mababaw kasi yun. Po. Bakit po inihanda ng makapangyarihang Diyos ang langit, ng lupa at katawan ni Adan? Yun po ang gagamitin kong salita po. Kaya, maraming nagsasabi po na kilala nila si Ama Martiniano. O sige, walang problema dun. Ngunit sino po si Ama Martiniano? Maraming nakakilala kay Ama Martiniano. Marami ang kinakasama ni Ama Martiniano bilang anak niya. Kung saan po pupunta, kung saan sila magmisyon, kinakasama si Ama Martiniano. Nagpupunta sa bahay ninyo si Ama Martiniano. Nakakasama yun sa loob ng Promised Land. O, ano po si Ama Martiniano? Si Ama Martiniano daw, siya po yung tumanggap ng Voice of Prophecy. Oy, opo, tama. Ngunit sino si Ama Martiniano? Hanggang doon lang po. Siya po ang nakakilanlan mo ng Diyos. Si Ama Martiniano sapagkat siya ang nagpaunawa sa atin ng Diyos. Tama po. Ngunit sino po siya? Meron pa Yun ang hindi nila alam. Sa Promised Land na lang po. Ano po ang Promised Land? Peña Blanca, Cagayan, di ba na? Yung lugar, Promised Land. Ngunit ano ang Promised Land? Po. Yun pa, hindi nila alam yun. Pero, kung pupunta na po tayo sa katuruan, po, ang katuruan ni Ama Martiniano, ano? 46 discipline? Hindi po. Di ba? Ang katuruan po ni Ama Martiniano at Inay Conchita po ay iisang Diyos na makapangyarihan na lumikha ng 3 personang kinabubuhayan natin. Yun na yung langit, lupa at katawan ni Adan. Yun ang 3 persona na linikha po ng Diyos na makapangyarihan. Siyempre, kung doon po lang tayo sa linikha ng Diyos na langit, lupa, Adan, anong malalaman natin doon? Sabi sa Promised Land, sabi nila ang lupa, kaya tinawag nilang ina, sapagkat doon daw sila magdedede. Sa Ilocano, pagsususuan, inaldaw-aldaw, sabi nila. Pero sa Tagalog, siyempre, dede yun, hindi suso. Di ba? Yun. Ayun ba talaga? Malalaki na sila Paano silang nung nalikha sila? Saan po sila nagmula? Hindi ba yun ang importante? Yung pinagmulan mo muna, bago yung pagkain na kumakain ka ng gagaling sa lupa na grasya? Yun po Ang katuruan po ni Ama Martiniano at Inay Conchita, iisang Diyos na makapangyarihan na lumikha po ng 3 personang kinabubuhayan natin. Na ito po yung langit, ng lupa, at si Adan. Paano po natin ikinabubuhay yung 3 persona? Kunti lang Makapangyarihang Diyos, langit, lupa, Adan. Ito lang po ang kasaysayan o istorya na ating ipapakilala po sa inyo. Yung Diyos po makilala na ninyo sa pamamagitan po ng inyong paglimi o
pakinig sa kasaysayan po na aming isasalaysay sa inyo. Sapagkat ang salaysay nito ay kasaysayan po ng Diyos na makapangyarihan na lumikha po sa atin. Kaya sabi ni Ama Martiniano, wala pa pong nakakilala sa Diyos maliban kay Adan, at wala naman nakakilala kay Adan maliban lang sa Diyos po. Sinasabi nila, sa Ilocano, dinaydayaw dati Diyos. Pinupuri nilang Diyos. Naniniwala sila sa Diyos. Nagtiwala sila sa Diyos. Ngunit kung ating limiin po, sabi ni Ama Martiniano, na wala pa pong naniwala at nagtiwala sa Diyos, sinong totoo sa inyo? Yung mentor namin o kayo po na nag-aral to sa libro? Kayo yung yung limiin ninyo yung salita ninyo kung tunay o hindi po. Yun po ang kaya kami po hindi namin sinasabi na kami yung totoo po. Ngunit nagpapaliwanag po kami sa inyo o isinasalaysay namin ito para limiin ninyo. Kayo na po yung magpatotoo po kung tunay nga nakilala ninyo ang Diyos. Sapagkat yung sinabi nga yung assistant ni Soriano na iba yung kilala mo ang Diyos kaysa kinikilala mo ang Diyos. Iba nga talaga po. Ngunit kung sabihin mong kilala mo ang Diyos, sige, ilahad mo na diyan. Istoryahin mo, salaysay mo diyan, isulat mo sa wall po. I-type mo na yan na kilala mo ang Diyos. Ang Diyos po ay lumikha sa inyo. Ano po ang ibinigay po ng Diyos para kilalanin mo na siya po ang nagbigay o siya nga ang tunay na lumikha sa iyo po. Kaya nga yung sinasabi ng kapatid natin kanina na yung kasaysayan po yung magaling na sinasabi na sa English, yung apologies na sinasabi niya po. Wala sapagkat po ang Diyos po kasi ay buhay. Buhay po ang Diyos. Pag-ibig ang Diyos po. Liwanag po ang Diyos. Ilaw, ang liwanag po ay ilaw. Ang pag-ibig po tayo, natanggap natin yung sa dalawang pag-ibig ang ating buhay. Ang Diyos po ay buhay. Kaya kung wala na ang Diyos po, paano pa ang tao? Po. Kaya hindi mawawala dito sa mundo ang Diyos sapagkat siya po ang naghanda at siya po yung lumikha ng tao. Tayo nga Kaya kung kilala mo ang Diyos, patunayan mo po na kilala mo siya. Ano ang Diyos sa iyo? Wala pang nakakasagot yun. Naka-question yan o nakatanong sa wall, ano ang Diyos sa inyo? What is God unto us? Po, sa English. Anya iti Diyos, kanya tayo, ni Ilocano, alsat. So ni bagam ngam, among iti Diyos, patunayam, ipalawag mo, alsat. Digay maawatan. Han mo nga ipalawag, babayin ti Espiritu, winuga po italino. Taaming nga nagadal dito nga libro, ngamin, Espiritu, handa pa'y makita. Alsat. Espiritu, hindi makita? Anong katalinuhan yan? Matalinong hindi makakita? Ganon? Matalino lang sa salita, ngunit yung mata hindi nakakakita, hindi naman bulag? O hindi nakakaunawang pag-iisip na hindi nakaunawa. So marami po ang kamalian natin kung minsan, di ba? Pinagtatanggol natin ang libro Biblia. Ang tanong ng aking kapatid na si Alma,
ano ang napala ninyo sa libro Biblia? Ano ang mayroon sa libro Biblia? Ano ang napala ninyo? Oh. Anong katotohanan ang mayroon sa Biblia? Ano ang katotohanan na mayroon sa inyo? Mayroon sa atin po. Oh. Sino ang nakasagot doon? Wala pa po. Kaya, tinatawanan kami. Kami po'y bobo, walang alam. Sapagkat, ang patunay nila na gusto nila ay libro Biblia. Lahat po kayo na naniwala sa libro Biblia, naligaw po kayong lahat. Kaya ang sabi po ng mentor namin, ang libro Biblia ay tiklupin na po, sapagkat mayroon nang magpapaliwanag sa atin ng Diyos kung ano po ang Diyos po sa atin. Kaya, yung mga tanong ni Ama Martiniano po, may ipapaliwanag na po dito. Bakit po? Ang langit at ang lupa po ay nagpersonal na tao. Bakit? Siyempre, mga kapatid ko sa Promised Land, kapatid ko sa Motherland, yan po ay tanong sa atin kung bakit po nagpersonal bilang tao ang langit na si Ama Martiniano Manigilod Damagan Talusig at nagpersonal na tao ang lupa bilang si Inay Conchita Santiago Ilagan. Bakit? Ito na po yung sabi ni Ama Martiniano, wala pa sa atin ang nakakilala ng Diyos maliban kay Adan. Kaya sabi ni Ama Martiniano, Diyos lang po sa bunganga. Ngunit ang katotohanan, wala tayong alam sa Diyos po. Tunay po, kaya si Ama Martiniano o si Ama Martiniano po ay nagsasalita ng hindi totoo. Dito na po natin limiin at tignan po yung sinabi po ni Ama Martiniano sa kasaysayan. Ang sabi ng mga matatalino nun, kung wala ka sa history, yung kasaysayan yon. Kung wala ka sa mathematics, wala ka sa science, wala daw, sabi niya, hindi yan kailangan matalino ka lahat dyan. Sa science, sa mathematics, sa history. Kahit po, ikaw po ay graduated na, mataas ang pinag-aralan, kung hindi mo namang kinilala ang Diyos, wala ka pa rin alam tungkol sa Diyos, di ba po? Sapagkat sa katalinuhan ng tao, ito na yung sabi na Ama Martiniano, lahat po tayo ay matatalino. Matatalino na walang alam. Di ba po? Sapagkat nabubuhay tayo, hindi pa natin alam kung paano tayo nabubuhay. Alam nyo na ba? Yun po kahit sa mga kapatid namin, sa Promised Land, sa Motherland, hindi nga sigurado na 100% na alam nila yun. Hindi. Meron man siguro makaalam, mga ilan-ilan lamang po. Kasi po, ang katuruan ito, kung bakit sinabi ni Ama Martiniano na wala pang nakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos po ay mahalaga sa atin. Sapagkat ang kasaysayan po ng Diyos, sa atin po nakasulat o nakatatak sa atin. Ang kasaysayan po ng Diyos, sa atin mahahango po yung kasaysayan para malaman natin kung sino po ang Diyos sa atin. Pero walang nakaalam sa katotohanan po na ang Diyos po ay naging tao para matupad ang kanyang pangarap na matawag natin siyang Ama o Diyos Ama po. Kaya nga tinatanong kapatid natin kung paano naging Ama ang Diyos, kung paano naging Hari ang Diyos po.
yung mga kasaysayan po na tinalakay niya kanina sa mga English version at sa Tagalog. Ito po naman po ay Ilocano po. Di ba po? Ilocano, Tagalog naman. Kaya, walang iba po. Kung ano yung sinaysay ng kapatid natin kanina, ito rin yung dadaanan ko para malaman yung ka-Ilocano ko po. Kasi English kanina eh. Ngunit, yun po ang ipapaunawa namin sa inyo po. Sapagkat, ang Diyos po na makapangyarihan ay lumikha po ng langit, ng lupa, at katawan. Yan na po. Kaya, wala pa pong nakakakilala sa Diyos, sabi ni Mama Martiniano, sapagkat ang Diyos po ay kinakilala natin siya na makapangyarihan. Ngunit po, hindi natin alam kung ano po yung Diyos na makapangyarihan. Di ba po? Kung sabihin niyo sa Biblia na si Kristo po ay makapangyarihan, si Kristo ay naipako sa cross. Di ba po? Paano makapangyarihan? Di wala na, mawawala na yung saysay doon na bilang siya ay Diyos sapagkat naipako. Ang Diyos po ba ay maipapako? Hindi po. Sapagkat ang Diyos po ay makapangyarihan. Hindi po tao ang Diyos. Ngayon po, ipapakilala na namin sa inyo na ngayon na yan ang liwanag na yan o yung araw na yan po yung makapangyarihan. Diba? Makikita naman ninyo yung kapangyarihan niya, liwanag. Maliwanag nga sa ilang lugar. Yung binanggit ng kapatid natin ngayon, kanina na maliwanagan po yung araw na yan. O di ang lawak. Ngayon yung init niya, malawak pa rin po. Makapangyarihan ba yan? Yan po yung makapangyarihan. Nakikita na ba ninyo yan? Nakikita ninyo, nararamdaman po. Ngunit hindi natin kilala na yan yung Diyos na makapangyarihan po. Anong sabi niya kanina kung mamamatay ang tao? Iyong buhay ipupunta sa sinag, sabi niya. Ano po yung sinag? Di ba yung liwanag? Po. Yun na nga yung Diyos eh. Di ba? Ayaw nyo. O kung ayaw nyo, sige, huwag nyo. Po. Pero ipinapakilala namin ito. Hindi kayo po yung hadlang para hindi namin ipagpatuloy na isalaysay at ipapakilala po yung Diyos na makapangyarihan. Ngayon po, ayan na po yung Diyos, nakikita ninyo. Makikita ha? Ang Diyos po ay makikita sapagkat yan po ang liwanag. Dito sabi na, si Kristo, nakikita nyo nga, pero yung imahin lang. Po, sinabi sa Biblia, hindi makikita yung Diyos, hindi makikita yung Espiritu. Ngunit dito po, nakikita ang Diyos, ayan na po yung makapangyarihan, ang Espiritu po ay makikita. Sapagkat yung sinasabi nila na Diyos, Espiritu Santo na lumikha sa atin po, makikita. Hindi makikita, makikita po. Ang Espiritu, katawan po. Katawan yung Espiritong tinutukoy nila. Yung kaluluwa at Espiritu na tinutukoy nila na hindi makita, katawan. Kaya nga tinatanong ko nun, bakit knockout ni Kibuloy at si Eli Soriano na ang Espiritu o kaluluwa sa buong mundo ay mag 7 billion, mag 8 billion pa nga na ngayon po. Paano nila na-count yung Espiritu o kaluluwa? Hindi naman nila makita. Ngayon sasabihin nila 7 billion, mag 8 billion na sapagkat nadagdagan na naman, di ba? Paano nila nakakount yung Espiritu o kaluluwa kung hindi na makikita? Di nagsisinungaling sila. Di ba po? Yung salita nga sabi nila, hindi makikita ang kaluluwa o Espiritu. Ngayon, kinamp ni Kibuloy na ang lahat ng kaluluwa o lahat ng Espiritu ay sa kanya sapagkat siya po yung appointed son daw. Tignan nyo,
Siya daw po ay appointed son. Anak daw ni Jesus Christ. Bakit nagkaanak na naman? Po, saan lumabas si Seminay o si Kibuloy? Sa sinapupunan ni Jesu Cristo? Katulad yung sabi ni Resoriano, pasensya na po yung mabanggit ko yung pangalan. Kasi sila naman yung nagsabi. Sapagkat si Jesu Cristo daw, nasa sinapupunan ng Ama, ng Diyos Ama daw na nandun sa langit, sabi niya. Yung pagparito niya, po, kaya tinatanong yung kapatid natin kung saan po nanggaling. Sa labas ba? Ng langit? Sa itaas ng langit? Saan ba? Nagmula yung Diyos na sinasabi nila na pumarito sa lupa. Po. Yun po, kayo na po ang limiin ninyo. Kaya nga, sinasalaysay namin sa inyo po, magpunta po tayo sa umpisa para ito po ay inyo pong maumpisahan. Ang sabi po ng mentor namin po, ang personal ng langit na si Ama Martiniano Managilod Damagan Talosin. Nung unang panahon, sabi po niya, wala pang langit, wala pang lupa, wala pang tao. Ang liwanag po ay andyan na o meron na po yung liwanag. Ngunit itong liwanag na ito ay hindi niya po sinabi na yun na po yung Diyos. Po. Hindi na sinabi. Ngunit, mga salita niya po noon, ang ipinakilala muna ng Diyos, buhay. Buhay po, yung hininga natin. Pinakilala niya na ang Diyos po na nasa ating lahat ay ito po yung buhay. Po. O sinong ayaw niyan na Diyos? Kung sino po yung may ayaw sa buhay na Diyos, alisin na ninyo yan, hindi Kristo yan, hindi po. Hindi po alayan. Buhay yan. Po. Ngunit yan ay kabilang po na Diyos, sapagkat Diyos nga, sinabi niya nga na Diyos na mayroon sa atin, ito yung buhay. Yung mentor namin nagsabi iniriming ko lang po, ang ipinakilala niya sa atin na nakinig sa kanila, ang Diyos po na mayroon sa ating lahat, ito po yung buhay. Paano po napunta ang buhay mo? Paano po napunta ang buhay sa iyo? Po. Bigay ba yan ng Diyos na makapangyarihan? Linikha ka bang alikabok naging tao? Sapagkat ang sinasabi po sa Biblia, ayon sa nangangaral, si Yahweh daw ay kumuha ng alikabok at hiningaan. Nagkatawan, nagkalaman, ang ibig sabihin, naging tao. Kayo na po ba yun? Kayo po ba yung nagsasalita ng katotohanan o hindi? Wow. Kung yun po ang sinasabi ninyo na katotohanan, sapagkat yun ang naisulat sa libro po, paano yun po yung magulang ninyo? Paano po ang magulang ninyo, yung ama at ina ninyo? Kung alikabok kayo nagmula, hiningaan ni Yahweh, kayo na po yun. Paano na po yung magulang ninyo? Kayo po yung liniin ninyo po yung salita kung tunay sila o hindi bago ninyo buhain na salita na ang Biblia po ay banal. Di ba? Sapagkat yan po lamang ang katotohanan na salita po ng Diyos. Sino po ang Diyos na nagsalita diyan? Po. Kung yan po ay banal. Anong Diyos po ang nagsalita diyan? Di mahirap, di ba po? Mahirap niyong ipaliwanag. Sapagkat ang mga salita na sinasalaysay ko galing po sa libro. Di ba po? Walang katotohanan. Ngayon yung sinasalaysay namin sa inyo, hindi kayo maniwala. Sapagkat sa libro po lamang kayo maniwala. O sige. Po.
Sapagkat yan ang gusto ninyo, pagustuhan na kayo mi. Nasad. Ngaminhan ka mo mabainan, tayo sungorti kaya mo, kapsat. Ngem dumtang iti aldaw, kunak iti napalpalabas, kapsat, iti yaay ni Jesus, weno ni Jesu Kristo, ket damagin na king kanoan niya iti Diyos. Kay kasangsang umisura. Kapsat, ano ang Diyos? Kaharap mo na si Jesus o si Jesu Kristo. Ang tanong sa'yo, ano ang Diyos? Siyempre, siguro kung ayaw, awan din niya nga sa lungsod. Wala yun na tanong. Hindi, meron. Kasi patunayan niya kung ano ang Diyos sa inyo po. Kung tunay nga nakilala mo ang Diyos, siyempre paliwanag mo, hindi yung sabihin mo na, ay hindi ako maniwala sa iyo, kasi hindi libro ang hangalibro ng alaan na din sa lunsod. O yung tanong, hindi po sa Biblia kumuha ng tanong na itinanong sa iyo. Paano na ngayon yon? Sa libro Biblia po ba lamang ang may karapatang pagkuhaan po ng tanong at sagot? Hindi po. Di ba po? Sapagkat, ang sabi po ni Ama Martiniano, kung sadya po na naisulat ang kasaysayan ng Diyos, ang buong mundo kulang pa nga ay yung Biblia, pinapatunayan mo, ang liit lang nakasulat yan, yan ang salita ng Diyos. Po? Kaya mahirap nga talaga po ang magsalita tungkol sa Diyos kung hindi mo po siya kilala. Di ba po? Kaya hindi naman obligado na si Ama Martiniano ang nagsasaysay o nagpapaliwanag na ang Diyos po ay ganito. Ang Diyos po ay nagpamilya. Ang Diyos po ay tunay na ama ninyo. Hindi po. Tayo po yung kumilala po sa Diyos kung ano po siya sa atin. Kaya nga, nung dumating ng panahon, nasabi po ni Ama Martiniano na tayo po ay maghanda. Sabi po ni Ama Martiniano, ihanda po ninyo, maghanda po kayo hanggang taon. Sabi niya, 1,900 siyam. Yan po, ang sabi po ni Ama Martiniano, bago po magdalawampung raan po, ay mababago na po ang mundo, mababago na po tayo. Mapa 16, 17, 18 na po tayo, mabago na lahat. Ngunit, wala pa pong nakakilala sa Diyos. O walang nakaintindi sa katuruan ni Ama Martiniano. Walang nakakilala sa Diyos na kailangan na makilala natin. Kaya, hindi po yun nagawa o nangyari. Kaya ang sabi po ng mga na naniwala kay Ama Martiniano, wala daw katotohanan ang sinasabi po ni Ama Martiniano. Hindi lang nila maidiretso po na ganun nga ang nangyari, sapagkat hindi po tayo nabago. Kaya nga ang sabi niya po sa mga trumpeta, ito na po, yung trumpeta na sinasabi ninyo, hindi yung trumpeta na hinihipan po, hindi. Ang trumpeta po ang magpapaliwanag o magsasalaysay po sa Diyos. Kaya, ang sabi ni Ama Martiniano sa mga trumpeta ng Motherland noon na nagpunta sa Promised Land, ang sabi po sa kanila, sa mga trumpeta, ibalik ninyo ang katuruan sa Motherland, sabi po ni Ama Martiniano. Sapagkat doon sa Motherland, Second Jerusalem, Barangay San Manuel, Nagilian, Isabela. Doon po magaganap ang malaking okasyon o Buddha, yung kasalan po. Dito po sa Motherland magaganap. Kasalan po ng buong mundo.
Dito sa Madeline po. Ah, sapagkat loob at labas ng promised land, wala pang makakaya, wala pang nakaintindi po. Ang ibig sabihin nun, wala pang mabaling kasi si Ilocano. So wala pa nga nakakilala po sa katuruan po ni Ama Martiniano. Bakit po ganun na lang kaimportante yung pagkilala natin sa Diyos kay Ama Martiniano po? Bakit? Sapagkat ang gusto po ni Ama Martiniano at ni Conchita po ay makilala natin kung sino po ang Diyos sa atin. To, para pagdating ng panahon, ang mga propesiya nila na isinalaysay ni Ama Martiniano at Inay Conchita pag dumating. Kasi po, ang Diyos po na maging responsibilidad sa atin o Ama natin, siya po ang magliligtas sa atin. Kaya kailangan po na makilala natin kung ano ang Diyos sa atin at yung pinagmulan natin po. Ito, kaya kung yan po ang ating alamin po, wala kayong malalaman dyan sa Bible. Wala po. Na katotohanan. Dito po lamang ninyo maririnig ang istorya o kasaysayan para malaman ninyo kung ano po ang koneksyon ninyo sa Diyos o kung ano po yung Diyos sa atin. Kung paano po natin tinanggap ang buhay na nagmula po sa Diyos na makapangyarihan. Opo, kaya nga ang salaysay ng kapatid natin kanina po, yung kay Ben Nalos na sinabi niya, si Adan po ay walang ama, ngunit si Adan ang tunay po na ama, sapagkat si Adan ang ama po ng sanlibutan o buong mundo. Kilala niyo ba yun? Hindi po, sapagkat wala dyan sa libro Biblia. Dito lang po. Ito na po sa pamamagitan ng pagsalaysay namin po sa inyong pakikinig, dito na ninyo lilimiin mabuti po yung inihanda o linikha po ng Diyos na sabi ni Ama Martiniano na siya po ang bumubuhay o ikinabubuhay natin. Tignan niyo po. Kaya po, ang Diyos po ang naghanda, hindi po tao. Po, Diyos ang naghanda. Ang langit at ang lupa, tahanan. Po, ang buong mundo ay buong sansinukob. Ito po, walang galing sa labas ng langit, walang galing sa labas ng lupa. Dito lang tayo sa loob ng langit at lupa po. Paano po kayo nabuhay dito po? Saan po kayo nagmula? Di wala na. Hindi nyo na alam. Nagmula ba kayo kay Kristo? Nagmula ba kayo kay Yahweh dahil sa kapangyarihan niya? Hindi po eh. Bakit? Ay merong kapaliwanagan nga eh. Po. Ngayon po, sapagkat naihanda na po ang langit, ng lupa, at ng Adan po. Ang langit at ang lupa po ay tahanan. Di ba po? Paraiso. Ngunit ito po ay wala pong kumilala. Ang gusto po ng matalino, ang langit at ang lupa, ang nakikita. Sabi nga ni Soriano po, ay masusunog, mawawala o mayroong hangganan. Nakikita nyo ang langit, nakikita nyo ang lupa. Ang alam nyo, walang hangganan yan. Ayan po ay lilipas o kukupas. Sabi niya po. Sino po si Soriano? Siya ba ang lumikha ng langit at ang lupa? Hindi po. Diyos po ang lumikha ng langit at ng lupa nang mayroon tayong tahanan. Po,
Pero wala pang tawa, wala pa. Ayaw nga sabi ng kapatid natin, hindi pa natin ikinabubuhay yung tatlong persona sapagkat wala pa tayo. Umpisa pa lang kasi wala pang tao. Ngunit po, nung pumasok na po ang kapangyarihan sa katawan na kanyang linika, ito na po. Kaya nga, tignan ninyo ang katalinuhan ng tao. Hindi po maniwala na ang tatay at nanay niya ang lumikha po sa kanya. Hindi. Hindi maniwala eh. Pero, kung siya po ay matalino talaga, po, paano hindi ka maniwala? Tatay mo pinagmulan ng buhay, nanay mo ang nakabuuan ng iyong katawan, hindi mo paniwalaan. Kaya po, kailangan po na ipakumbaba ninyo yung talino ninyo. Po. Bakit? Sapagkat doon mo malalaman po yung pinagmulan mo. Kung hindi po nagkatawang tao ang Diyos, hindi mo matawag na Ama po. Diba? Sapagkat ang Ama na tawag po ay naukol po lamang sa tao, hindi sa Diyos. Sapagkat ang Diyos ay Diyos po. Ang Diyos po na makapangyarihan ay Diyos na makapangyarihan. Hindi Ama po yun, hindi. Ngunit naging tao siya po. Yung kapangyarihan, nagkatawang tao bilang si Adan. Kaya natawag po ang Diyos Ama. O kilala ninyo? Hindi po si Kristo ang inihanda po ng Diyos, kundi si Adan. Sapagkat alam naman ninyo lahat eh, di ba po? Kayo po na nagbasa ng libro ng Biblia, alam ninyo na si Adan po ay likha po ng makapangyarihang Diyos. Bakit? Po, linikha ng Diyos si Adan. Kaya nga, hindi kami nagpangalan kay Adan. Mismo po Diyos ang nagpangalan sa kanya, sapagkat ito po yung magpapatunay, yung salaysay ni Ama Martiniano na sabi niya, wala pa pong nakakakilala sa Diyos maliban kay Adan, at wala namang nakakilala kay Adan maliban sa Diyos. Po. Ngunit ano po ang ginawa ng matatalinong tao? Si Adan po ay itinaboy. Di ba po? Pinagkasala si Adan. Anong kasalanan ni Adan sa Diyos po? Ilahad niyo po sa wall, sapagkat yan ang ginagamit ng mga nangangaral na si Eva daw ang nagpapasok sa kasalanan. Hindi daw si Adan, kundi si Eva, sapagkat si Adan ay si Eva daw ang, siyempre, nung amin panunutin tayo kung limiin natin po, kasi ang ina sa loob lang siya ng bahay. Kung ano ang dumating na bilang mamasyal na makikaibigan o makisalita po kasi ganyan ang ugali natin. Pag may kapitbahay nating bago, lumipat ka dun sa bahay nila, nakipag-usap ganun. Siyempre ina ang nandun sa bahay po. Siyempre yun ang madatnan. Ang ama, siyempre, kung anong hanap pera niya o ano ang pakataktakan naman, pakaburitwan ng birok, binuagisagana, siyempre wala sa bahay. O, ngayon, kaya sinasabi nila na si Eva daw ang nagpapasok sa kasalanan. Ano pong kasalanan ang ipinasok po ni Adan at Eva dito sa mundo po? Kailangan sabihin ninyo, kailangan ipaliwanag nyo po ninyan. Ipaliwanag ninyo po yan, hindi lang po salita na si Eva ang nagpapasok, kaya si Adan at Eva ay nagkasala. Ipaliwanag nyo para maunawa. Yung maunawa na, hindi yung English na hindi nyo man naunawaan. Bakit ko sinasabi na English na hindi nyo nauunawaan? Kasi po, yung debate ni Soriano at Nalos, sinabi ni Nalos na si Adan ay walang ama, ngunit si Adan ay tunay na ama, sapagkat
siya po nga yung tinatawag nating ama eh. Pero, ang sabi ni Soriano, hindi daw pinatunayan niya daw na si Adan ay mayroong ama. Kaya yung sinasabi niya na which is the Son of God, hindi naman pinatunayan po yung salita na binasa niya, hindi naman, kundi nagtatanong din siya na kung sino po ang tunay na anak ng Diyos. Si Adan, si Seth, o kung ano yung tinutok nakasulat sa libro ng Biblia. Hindi naman niya pinatunayan, kundi nagtatanong din yung salita na kung sino po sa kanila ang tunay na anak ng Diyos. Di ba po? Which is the Son, nga yung sabi niya, of God. Patunay ba yun? Hindi. Kaya, huwag kayong magsalita ng English na hindi nyo naman naunawaan. Kaya nga, pakiulit-ulit ko na ipaliwanag nyo po yung maintindihan nang hindi magsalita kayo ng English. Kahit kayo po ay may pinag-aralan, hindi nyo pa naunawaan. O kami po, yung pinapaliwanag namin, ang Diyos po na makapangyarihan ay ang liwanag. Siya po ng lumikha ng langit, ng lupa at katawan. Yan, si Adan, ang linikha po ng Diyos na katawan. Yun po ang tinatawag ninyong Diyos, Espiritu Santo, na andun po sa langit, na tinatawag ninyong Ama, tinatawag ninyong Diyos. Ngunit, hindi nyo po kilala siya. Kaya nga, kami po yung nakaunawa, sapagkat ang inihanda nga ng Diyos, ang isinasalaysay namin sa inyo, para makilala ninyo ang Diyos kung sino sa inyo. Yung mga kapatid namin, yung naghihintay kami dito, ang sinasabi ninyo na makidibate po, naghihintay kami dito. Kung mayroon kayong koneksyon sa Santo Papa, pakisabi na po, kasama nyo na. Kasama nyo na yung Santo Papa, kasama kayo. Para matapos na ito po, sapagkat kayo po ang hinihintay namin, nakausap namin. Mga leader po, sapagkat mga leader po lamang ang may alam sa katotohanan. Hindi yung mga follower. Hindi yung follower. Kung kayo lang pa yung naniwala kay Allah, hindi nyo kilala si Allah, limiin ninyo mabuti yung salita ninyo po. Sapagkat kami po ay binigay po ng mentor namin ito sa amin, na kami po ang haharap sa tao ng buong mundo para ipaliwanag namin ang Diyos sa inyo po. Sapagkat ang libro ng Biblia o Quran ay wala pong katotohanan niyan. Ito lang ang katotohanan. Sabi po yung mentor namin, kayo na po ang lumimi o limiin ninyo yung kasaysayan. Kaya nga nakatakdang isakdal ito Kaya kami po ay isasakdal ninyo. Pero ang magsasakdal sa amin, leader po. Yun po yung Santo Papa. Ng Romano Katoliko. Hindi po kayo ng mga reliyon, hindi po. Yung mga reliyon na naging tali-talinuhan lang po. Yung mga Hebreo, hindi po yun ang kailangan. Hindi. Yung mga makakakilala sa pinagmulan po ang kailangan na mag-uusap po. Sapagkat ang Romano Katoliko lang po ang doon po nakaimbak yung katotohanan. Nakasulat po sa bato po. Sa bato po nakasulat yung katotohanan, yung pinagmulan nila po. Yun lang ang makaintindi at makaalam sa katotohanan. Sapagkat sila po ay naranasan nila sa unang iglesia po. Sa panahon ni Ama Adan, naranasan nila ang buhay, kaginhawaan po. Buhay na walang kamatayan kay Ama Adan po. Biruin mo yung
934 years ng Diyos. Alam niyo po, ang isang araw po ng Diyos, 1,000 taon ng tao po. Ang isang araw po ng Diyos ay 1,000 taon natin. Ang panahon na mayroon si Ama Adan, 934 years ng Diyos yun ha, ng Diyos. Inang araw yun po, yung 934. Bawat isang araw ng Diyos 1,000 na taon natin. Kaya nga, kung yung libro Biblia ang pinagbabasihan nyo, late na po kayo, sabi yung kapatid natin Sapagkat sa umpisa po, sa 934, wala pong Biblia ron. Dito palang magawa sa 935, yung libro. Sa pinaggawa nila po ng libro Biblia po, ay 66 na taon o 65 na taon, ginawa nila yung libro Biblia. Nag-imbento na sila ng kasaysayan po ng Diyos. Sapagkat hindi nila nakilala ang Diyos po na pinagmulan nila. Alam niyo bang kasaysayan ng unang iglesia na sinasabi ni Soriano? Wala Nandito na tayo sa kadilim-diliman na isakdal na po si Adan. Bakit po na isakdal si Adan? Hindi po yung kasalanan na sinasabi nila sa libro Biblia na kumain po ng ipinagbabawal na bunga ng kahoy. Hindi po, hindi yun. Bakit na isakdal si Adan? Sapagkat ang salita po na Diyos ay hindi niya naipakita ni Adan. Yung Diyos na sinasabi po ni Adan. Kaya si Adan po ay nasakdal na si Adan ay nagsasalita ng kasinungalingan kasi hindi niya may pakita ang Diyos. Pero bakit kasi, brother, hindi niya may pakita ang Diyos? Kasi po, kung si Adan po ay kahit hindi niya may pakita po ang Diyos, sapagkat ang Diyos po ay ang buhay. Nakikita ba ang buhay? Di ba? Makikita niyo ba ang buhay? Hindi ba? Ngunit, ang kapatid mo o kaibigan mo, siya po yung magpapatunay na ikaw po ay buhay at mayroong kang Diyos sapagkat ikaw po ay buhay. Di ba po? Ngunit ikaw, mapapatunayan mo ba yung buhay sa iyo? Hindi. Ngunit mapapatunayan mo na ikaw ay buhay dahil mayroong kang buhay. Di ba po? O, sinong nakakita ng buhay? Nakita mo na ba ang buhay mo? Hindi pa. Yung hangin, diba? nakita na ba? Nakita mo na ba ang hangin? Hindi pa. Pero ang hangin, mag-gauge, di ba? Sapagkat sa vulcanizing, mayroong gauge ng hangin. Sa interior ng gulong, mag-gauge mo ang hangin. Di ba po? Ngunit, sa tao po, walang nakakilala po sa buhay. Ngayon po, ang katuruan ito, ipakilala po sa inyo, ang Diyos po ay buhay. Ayaw niyo po? Kaya, lahat po tayo may kapangyarihan. Baka sabihin nyo wala. Baka sabihin nyo wala. Mayroon. Lahat po tayo, pag tayo po ay buhay, mayroon tayong kapangyarihan. Bakit? Sino po nagbigay ng kapangyarihan? Ito na po yung limiin ninyo. Kung paano po napunta ang kapangyarihan o ang buhay ninyo. Kung hindi nyo tanggapin ng Diyos po na makapangyarihan ay naging tao, hindi kayo makaratanggap ng buhay. Sapagkat wala pong ibang pinagkuhanan po ng Diyos po na makapangyarihan naging tao ang pinagmulan nating ina po. Ina. Bakit? Sapagkat ang Diyos po ay mayroon na siyang personal.
siya na po si Adan. Di ba? Sapagkat ang makapangyarihan ay hindi po tao. Kaya nga lumikha po ng katawan o espiritu Opo. na kanyang templo o tahanan po. Ito na po yun si Adan. Patunayan natin na si Adan po at ang makapangyarihan ay nag-isa na po sila. Sapagkat kung wala po yung Diyos na makapangyarihan, walang buhay si Adan. Kaya ang sabi ni Nalos, na si Adan po ay walang ama. Sapagkat si Adan nga po ay hindi po likha ng ama na galing po sa kanya na naipasok po sa babae. Hindi po. Hindi. Sapagkat si Adan po ay hindi po nagmula sa babae, kundi po si Adan ay nagmula po sa salita. Kaya matawag po na hindi po anak ng Diyos si Adan. Ano si Adan? Siya na po yung personal ng Diyos po na makapangyarihan. Sapagkat ang bumuhay sa kanya ay yung kapangyarihan na lumikha ng langit at ang lupa. Po. Ayun po. Ang kasaysayan niya lang. Ngayon, patunayan natin po. Si Adan ay binilin po ng makapangyarihang Diyos. Na ang sabi po niya kay Adan, Adan, lumikha ka ng inyong kawangis na iiba sa iyo. Ngunit ang sabi ni Adan, wala akong kapangyarihan sapagkat ako po ay isa po lamang nilikha. Paano po ako makalilikha? Sabi ang Diyos kay Adan, ang aking kapangyarihan ay yung kapangyarihan. Ang sabi po ng kapangyarihan o makapangyarihan kay Adan. Kaya si Adan ay kumuha po ng isang dakot na lupa. Ito po ay nililok niya. Oh, nung naporma na kawangis ni Adan, na iba sa kanya, ibinindisyon ng buhay. Siya na po si Eva. Kaya ko po sinasabi po na wala pong nagmula sa labas ng langit o sa labas ng lupa dahil dito po tayo sa loob po lahat nagmula. Nagmula lahat tayo sa lupa kay Eva po. Hindi sa rekta na lupa, hindi po. Kundi ang lupa ay naging tao, siya na po si Eva. Dito na po ang maikling salita, ang lupa ay naging tao, siya na po si Eva. Ngayon, ang sabi po ng Diyos sa kanila o sa kanya, si Adan. Adan, sabi niya po, gamitin ninyo ang iyong kasarian upang kayo po ay magpamilya na mayroong kayong turuan na kumilala o magpuri sa Diyos at sa inyo. Yun po ang sabi po ng Diyos sa kanila. Ngayon, ginamit ni Adan at Eva ang kanilang kasarian. Nagkaanak sila. Yun na po. Dito na po, nagmula po ang tao. Sa pamamagitan ng Diyos nagkatawang tao at ang kanyang lilikha ng Diyos na nagkatawang tao na si Adan. Dito na po nagpamilya ang Diyos na makapangyarihan sapagkat nagiging tao na po siya. Ngayon, yun po ang umpisa hanggang sa atin po. Hindi lang si Adan at Eva ang nagparami ng tao na sinasabi nila, hindi. Kasi lahat na ng ama na mayroon ng pamilya, mayroon ng nai-contribute po. Ngunit ito po ay ginawa na instrumento. Tayo po ay instrumento po ng Diyos para po tayo ay makalika at makilala natin po yung pinagmulan natin. Dahil sa pagpamilya natin po, sa kasalukuyan na, dito po natin makikilala po ang Diyos po na makapangyarihan naging tao, nagpamilya po sila. Kaya sa pamilya natin, mauunawaan kung bakit po
natawag nating Ama ang Diyos po. Bakit ninyo tinawag na Ama ang Diyos? Kaya nga ito yung masakit po. Tinatawag nating Ama ang Diyos na makapangyarihan. Ang sabi po ni Ama Martiniano, o ang tanong, kilala ba ninyo ang tinatawag niyong Ama na makapangyarihan na andon sa langit? Kilala ba ninyo? Hindi po. Ngunit ang sabi po ni Ama Martiniano sa amin, ang Ama na tinatawag ninyo na andon sa langit, iyon na yung buhay ninyo, sabi niya. Ito na yung buhay natin. Bakit naging Ama natin ang buhay natin? Kilala nyo ba? Hindi. Ngunit ipapaliwanag namin sa inyo po, sapagkat ang nagbigay ng buhay sa atin ay Ama po. At ang katawan natin ay nagmula kay Eva. Kaya po, ang langit at ang lupa ay tinatawag nating Ama ang langit at Mother ang lupa. Hindi na ang tawag ninyo sa lupa. Kami lang yung tumatawag ng ina. Pero sa mga matatalino, Mother. Pero hindi Mother Land, hindi po, kundi Mother Earth. Kasi kalikasan daw. Ngunit, bakit niyo tinatawag kahit na kalikasan? Bakit ninyo tinawag na Mother Earth ang Earth? Kilala ba ninyo? Bakit ninyo tinatawag na Mother Earth ang Earth? Kilala nyo? Hindi. Salita lang ninyo yan. Ngunit, mapalad kayo. Sapagkat sa pamamagitan namin, ipapakilala namin sa inyo, kung gusto nyo kung ayaw nyo, ipakilala din namin lahat pakilala namin sa may gusto. Maliban sa hindi may gusto. Kung ayaw mo naman, edi huwag po. Ang kailangan, masabi namin o may salaysay namin, yung responsibilidad namin. Maniwala man kayo hindi, wala na kaming kasalanan dun. Kung maniwala ka, hindi mo kasalanan. Kasi ikaw naman yung tatanggap ng regalo kung kilalanin mo. Kung ayaw mo naman, tatanggap ka pa rin. Ngunit, hindi ka na lang makipamuhay sa amin. Hindi mo kinalala kasi yung pinagmulan mo. Ang kinilala mo, yung tinatawag mong ama-amahan lamang po. Ayaw nga, marami po. Kaya, hindi nga magkakaunawaan ng tao dahil po sa talino. Sino po ang nagpagulo sa atin? Libro po. Kaya, yan po nagmula ang kaguluhan. Sa Ilocano po, yan po nagmula ang book po. Ano po ang riri? Sa Ilocano po, kaguluhan yun, away. Sa Tagalog, ano yung book? Libro po yun. Kaya hindi po nagkakaunawaan ng tao dahil sa libro po. Ngayon, iisa po lamang ang Diyos nating pinagmulan. Ang dami na po ng Diyos dahil sa katalinuhan. Biruin mo po ang relihiyon at ano pamang nagsasaysay sa Diyos ay mahigit na 100,000 relihiyon. Karaman na po yung espiritual at paniniwala po sa Diyos. Mahigit na 100,000 paniniwala, relihiyon at espiritual po sa buong mundo. Ano po
ang katotohanan. Ano po ang katotohanan? Kilala nyo ba kung saan po tayo nagmula? Wala. Sapagkat sa talino ninyo, dayon yan kayo nawala. Po. Ngunit ako po, ipaliwanag ko po sa inyo na nagmula po lamang tayo sa iisang Diyos na makapangyarihan, sapagkat iisang mundo po ang ating ginagalawan. Di ba po? Sino po ang lumikha sa atin? Lahat po tayo ay magkakapatid. Isang ama, isa pong ina. Ngunit wala pong kumilala sa inyo dahil kayo po ay matatalino. Po. Ngunit kami po ay hindi po matalino sapagkat kami po ang binigyan po ng Diyos ng kaalaman na magpapaliwanag po sa inyo. Ito po ay hindi namin inaral po. Ako po ay hindi nag-aral kahit mag-research kayo sa nagingyan kung ano po si Petronio po. Wala po siyang natapos. Isa lang pong hamak na magsasaka, nagtitinda po ng sitaw. Ngunit ipapaliwanag po sa inyo kung saan po tayo nagmula. Saan po tayo lahat nagmula. Po. Nagmula po tayo sa isang Diyos na makapangyarihan naging tao. Sapagkat isa po ang langit, isa po ang lupa, isa rin ang tao na likha ng Diyos. Diyan po tayo nagmula, lahat po ng tao dito sa silong ng langit at ibabaw ng lupa. Sino po ang nakakilala sa tunay po na pinagmulan nila? Wala. Kaya po magpapasalamat tayo sa katuruan ito, sa pamamagitan namin po, maniwala man kayo hindi, nagmula po tayo sa isang ama at isang ina. Dito po tayo gumagalaw sa isang mundo po, sa silong ng langit at ibabaw po ng lupa. Paano po kayo nabubuhay? Kilala ba ninyo? Alam nyo ba kung paano po kayo nabubuhay? Baka sabihin nyo nabubuhay kayo dahil sa pagkain. Hindi po. Kaya kailangan po kilalanin natin ang Diyos para sa istorya nga ng katawan natin, dito na malalaman kung paano nagkaroon tayo ng buhay o paano napunta ang buhay sa atin. Tunay ba na kayo po ay galing sa likabok, kiningan ni Yahweh? Hindi po. Sapagkat lahat po tayo ay galing po sa dalawang pag-ibig. Ano po ang nag-ihemplo po sa pag-ibig? O si Adan at si Eva. Doon po tayo lahat nagmula. Ngayon, patunayan ko pa sa inyo na isa po lamang tayong pinagmulang ama. Diyos na makapangyarihan. Paano ko po sa inyo papatunayan? Dahil po sa buhay. Hininga po natin. Kaya nga, sa pamilya natin, kukunin muna ano po ang inyong apelyido. Kung ang iyong apelyido, gaano po kalaki na ang apelyido na sa barangay mo o sa iba't ibang lugar, gaano na po kalaki ang apelyidong bitbit mo. Di malaki na po. Doon po ikaw makikilala kung anong pamilya ka nagmula. Ngunit sa Diyos po ay hindi po sa apelyido, sapagkat ang Diyos po ay walang apelyido. Gawa lang ng matalinong tao ang apelyido po. Sapagkat nung unang panahon, ang tao po ay walang apelyido, kundi ang pangalan ng tao po noon ay Adan sa lalaki, Eva naman sa babae. Adan at Eva po lamang ang pangalan nung unang panahon ni Adan. Ngunit nung itinasok na po ang libro Biblia, dito na po nagkaroon ng maraming apelyido.
Kahit yung langit, yung buwan, yung ginamit na apelyido. Di ba po? Oh. Saan po natin makikilala po ang Diyos sa atin? Paano po natin kilalanin? Sa buhay po. Kaya nga sabi ko sa inyo, iba man ang tatay mo, iba man ang nanay mo, iba ang nanay ko, iba ang tatay ko, iba ang apelyido ko. Ngunit ang buhay po na nagmula po sa isang Diyos na makapangyarihan, pare-pareho ba tayo? Lahat ng tao sa buong mundo, pare-pareho po ba tayo ng buhay? Opo, kilala na ba natin kung saan po nagmula ang buhay na mayroon sa atin? Hindi po. Ngayon po ay may papaunawa at may pakilala na po sa inyo na yung inihanda po ng Diyos na makapangyarihan, doon po tayo lahat nagmula. Kaya ang langit at ang lupa ay mahalaga po sa atin. Kaya kilalanin natin sila sapagkat siya po ang tunay nating magulang po na makapangyarihan. Sapagkat ang magulang nating nagisnan, instrumento na lang po ng Diyos po na makapangyarihan. Kaya nga nagpersonal na tao ang langit at nagpersonal na tao ang lupa para ipakilala po natin sa atin na wala pong kasalanan ang ating pinagmulan. Oh, yun po ang tunay na kasaysayan po. Hindi po yung naisulat po sa tinta o sa pluma po, sapagkat yan po ay pumapatay. Pero ang Diyos po ay bumubuhay o nagbigay ng buhay. Wala po siya sa patay, wala. Ang gusto nga ng Diyos, mabuhay tayo ng walang hanggan. Ngunit sa katalinuhan ng tao po, ang sabi nila, mamamatay daw lahat ng tao, hindi lang sabay-sabay. Kung panahon mo na raw, ay mamamatay ka na. Sabi nila po, ayon po ay hindi po ayon sa Diyos. Yan po lang ay katalinuhan natin po. Kasi po, kung yan ang sinasabi ninyo, masaktan po ang Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang may alam sa katotohanan, sapagkat siya po ang may pamilya sa atin. Anak na po tayong lahat ng Diyos na makapangyarihan. Kaya sa katalinuhan ninyo, marami kayong kasalanan sa Diyos po. Kasi sa Biblia kayo nag-aral o inaral ninyo ang salita ng Diyos, na ang Diyos naman po ay hindi po magsalita. Sapagkat ang Diyos po ay salita. Kaya po, lahat po, ang mga iglesia ni Kristo, ang mga iglesia ng Diyos. Ang Diyos ay salita, Mga kapatid, ang ibig sabihin po ng iglesia, tao lang ng Diyos po. Kaya, kayo po ay tauhan lang ng Diyos. Kaya, wala kayong karapatan na tumawag na Diyos Ama sa Diyos. Sapagkat kayo ay iglesia po lamang niya. Naunawaan nyo ba ninyo yun? Iglesia lang kayo ng Diyos po. Hindi nyo naunawaan yung iglesia. Ang iglesia kasi, tauhan ng Diyos. Mataas pa yun. Yung si Ahmad, yung Muslim, sabi niya, lahat po kayo ay book people. Tao po kayo ng libro. Di mas masakit na naman yun. Po. Buti pa yung iglesia, may natawag na Diyos. Yung book. So yung People. yung iglesia, brother, hindi karapat dapat na tumawag sila ng Father sa Oo. Our Father who art in heaven. Oo. Wala silang karapatan na tumawag sa
Ama na andun sa langit. Oh, kasi Sapagkat sila ay hindi po nila kilala yon. Hindi po nila kilala. Sapagkat tauhan po lamang sila ng Diyos. Trabahador. Oo. Trabahador lang kayo ng Diyos. Kaya nga sinasabi ninyo kayo po ay nagsisilbi sa Diyos. Tanong ko naman na pilosopo na sinasabi nila, paano po kayo makapagsisilbi sa Diyos? Oh, paliwanag nyo po. Magtimpla ka ng kape, ilutuan mo ng pagkain, tugasan mo ng damit. Yung Diyos na pinagsisilbihan ninyo, Pwede, hindi ba na? pwede yung Diyos nila, sir, pwede. Oh. Yung Diyos ng labandera, yung amo niya eh. Oh, pwede yon yung labandero. Pero hindi Kasi- creator yon. Pero hindi naman yun yung creator, hindi Oo, naman. hindi. Kasi nagsisilbi naman yun. Inuupaan naman. Siya ang nagsisilbi sa Oh, atin. nababayaran naman yung labandera na may amo na nagsisilbi sa amo, binabayaran naman. Kasi kung hindi ka naman magpaalipin, di ba po? Mm. Eh, wala ka namang matanggap na tira. Sapagkat yung pagkaalipin mo lang, doon ka makatanggap ng pera. Sapagkat, yun nga, ginamit natin ang katawan natin ng paghanap pera. Di ba po? Mm. Kaya, naging alipin tayo ng Diyos. Sinasabi nila, hindi po. Yan po ay hindi. Ayon sa Diyos na salita, na kayo po ay alipin po ng Diyos. Hindi po. Masama yan, kasalanan yan. Po. Sapagkat, hindi nga, wala sa katotohanan yan eh. Nag-alipin pa ang Diyos? Ang tao ba'y linikha niya para alipinin niya? Hindi po. Sapagkat tayo po ay hindi gusto ng Diyos na maghirap. Sinong may gusto? Tayo. Tayo po ay ang may gusto na maghirap. Kaya nga, nung dumating ang katuruang ito na po yung isinalaysay nila Mm. na mayroong solusyon sa paghihirap natin. Hindi na tayo maghirap, kundi buhay na walang hanggan at walang katapusang kaginhawaan. Ang sabi po ng personal ng langit at ang personal ng lupa. Ngunit wala pong kumilala o may gusto po kasi hindi nila naunawaan ang gusto po ng langit at lupa na ipaunawa po sa atin. Kaya nagpatuloy lang natin sa ating ginagawa na walang alam tungkol po sa Diyos na pinagmulan po. O, masakit, di ba? So, ang inalam lang Oh. tao, Diyos lang na pagkakira. O, Diyos lang na pagkakilala. Kahit kay Ama Martiniano at kay Inay Conchita. Yun lang ang ginusto. Naniwala kay Inay Conchita, naniwala kay Ama Martiniano. Ngunit, anong pinaniwala nila kay Ama Martiniano at kay Inay Conchita? Yun na po na sila nawawala. Po. Ngayon po, mayroon nang nakaunawa at nakakilala sa gusto po na maunawaan po ng Ama at Ina o si Ama Martiniano at Inay Conchita. Nakilalanin nga talaga natin ang Diyos na pinagmulan natin. Wala pang kumilala. Kasi po, ngayon pa lang, 3 taon pa lang po na isinasalaysay ang Diyos po at si Adan. Na si Adan at ang Diyos ay siya po ay nag-isa po. Nag-isang katawan po sila sapagkat ang buhay po ni Adan, yun po yung makapangyarihan. Kaya kung limiin mong mabuti po, ang Diyos po na makapangyarihan, ito na po yung magpapatunay, God become man. God become flesh, o Word become flesh. Yun po ang magpapatunay. Sapagkat ang Diyos po na natawag na berbo ay nagkatawang tao na po siya sa pamamagitan ni Adan. Ayun po yung paliwanag. Kaya natawag po na Diyos Ama po ang langit. Oh, ayun po. Kaya tinawag natin na Diyos Ama po ang Diyos na makapangyarihan sapagkat siya po ay
naging tao at nagpamilya sa atin. Ano ang ipaliwanag ng libro? Ang sabi nila, ang pagkain at tahanan ay hindi ko ibig. Ang aking ibig ay isang katawan. Hindi po. Kaya po, ito po, isinasalaysay na namin ang inihanda po ng Diyos. Kasi sa una yung salita, ililikha. Ngunit sa akin naman, inihanda ang langit ng lupa at katawan po. Para malaman natin kung ano po yung inihanda po ng Diyos, kung sino po ang gagamit. Ang langit at ang lupa, tayo na po ang gagamit na mga anak ng Diyos naging tao. Dito po tayo sa lupa, mabubuhay. Wala pong mabuhay sa langit sapagkat dito lang sa lupa tayo mabubuhay. Anong kasama natin? Diyos po. Sapagkat ang Diyos po ay sinasalamuha natin nang hindi natin alam. Di ba po? Sino pong nakakilala sa Diyos na lumikha sa kanila? Wala. Kaya sa talino ng tao, si Adan po ay nagkasala. Kaya sabi ninyo, pinalayas po ang Diyos si Adan sa paraiso. O saan po ang paraiso na tinahanan po ni Adan? Saan po yung paraiso na tinahanan po ni Adan na pinalayas ng Diyos? Nasaan na si Adan? Po. Wala. Walang nakalam po. Ngunit maniwala man kayo, hindi po. Si Adan po ay hindi pinalayas ng Diyos, kundi ang nagpalayas sa kanya po ay mga anak niya, yung sumakdal po sa kanya. Pero hindi po pinalayas, kundi gusto nilang sirain po si Adan. Ngunit ang sabi po ng Diyos na makapangyarihan ay hindi po pwede na sirain si Adan, sapagkat si Adan ay likha po ng Diyos na makapangyarihan. Si Adan po ay bumalik sa kanyang pinagmulan. Saan po nagmula si Adan? Yun po, yung liwanag po. Yan po yung liwanag. Kaya ang sabi ni Ama Martiniano po nung, I am not God, sabi niya po, but she is the one. Spy is there. I'm here. Sabi niya po tignan niyo. Kung gusto niyo, kilalanin niyo po, maraming salamat. Sapagkat yun po ang katotohanan. Ang Diyos po ay hindi po nagkulang sa atin. Kinilalaman natin yung hindi po, patuloy po siya na nagsisilbi sa atin. Hindi po tayo ang nagsisilbi po sa Diyos. Sapagkat ang Diyos po ang nagsisilbi sa ating lahat. Bakit po? Sapagkat ang bumubuhay po sa ating lahat ay ang Diyos po na makapangyarihan. Di ba po? Ang bumubuhay sa atin po, yung Diyos po na makapangyarihan, hindi po yung pagkain. Alam niyo po ba kung ano ang Diyos na sinasabi ko sa inyo? Yung buhay ninyo po. Ang buhay po ba ay kumakain? Hindi po. Yung katawan po ang kumakain. Hindi po yung buhay. Kaya nga, ang Diyos po ay hindi po sapat. Yung Diyos na tawag natin ay kabuuan na po yung Diyos. Sapagkat ang salitang Diyos ay mayroon pang tatlong kapaliwanagan po. Sapagkat ang Diyos ay liwanag, pag-ibig, at buhay po. Ngunit ito po na liwanag, pag-ibig at buhay, mayroon pang kapaliwanagan po o kasaysayan. Kaya sa pagsalaysay natin sa liwanag, pag-ibig at buhay,
dito natin malalaman kung paano napunta sa atin ang ating buhay. Po. Yun po ang sinasalaysay namin sa mga kapatid namin nag-viewer. Maraming salamat po sapagkat mayroon pang linggo. Ngayon ay Sabado, bukas mayroon pa po. Tuloy po, 2 araw po na magsanay kami po na magpaliwanag. Ipaliwanag namin ng Diyos sa inyo kung sino ang Diyos sa inyo po para malaman din ninyo sapagkat sa libro Biblia po hindi nyo na malaman, hindi nyo nalaman kung saan po kayo Diyos na nagmula. Dito lang po sa katuruan ito, katuruan po ng personal ng langit at personal ng lupa, dito lang po ninyo malalaman ang katotohanan kung saan po kayo Diyos po na nagmula. Kailangan po nakilalanin natin sapagkat marami na po ang nangyayaring kababalagan sa buong mundo po. Ayan po ang mga senyales. Ang sabi po si Ama Martiniano, pag dumating na ang maraming kababalaghan o mga propesiya nila po ay malapit na. Sabi niya po. Ngayon, kasalukuyan po sa Talboycano, volcano po ay sobrang takot naman nila doon sapagkat nagbubuga na naman ang bulkano doon. Siyempre, kung hindi may iwasan, kung sasabog yon, eh maraming mamamatay. Marami na naman mawawala na buhay po. Eh masakit po sa Diyos yun sapagkat ang Diyos po ang nagpamilya sa atin. Kaya, huwag na kayong mag-atubilig, sabi ni Nay Conchete. Huwag na kayong magpatumpik-tumpik, sabi nila. Kilalanin na ninyo ang Diyos na ninyong pinagmulan sapagkat malapit na ang mga propesiya, sabi po niya. Kaya gusto nyo man o hindi po, mga pinapaliwanag namin, ito po ay hindi po pananakot po sa inyo, hindi po, kundi po ito ay para po kayo ay maghanda o makapaghanda sa mga darating po na sakuna sa atin. Sapagkat marami na po. Ang COVID, hindi pa nakalipas yan. Mayroon pa. Po. Baka mayroon pang mas malala dyan. Kung hindi kayo mag-alerto na kilalanin ninyo ang Diyos po na pinagmulan ninyo, o baka wala po ang magliligtas po sa inyo. Sapagkat ang magliligtas po lang sa atin, ang Diyos na makapangyarihan, na siya po ang lumikha sa atin. Saka kailangan kilalanin ninyo po. Hindi lang sa salita po. Kilalanin ninyo po kung ano po ang istorya po ng inyong katawan. Yun po, doon po ninyo makikilala ang Diyos na makapangyarihan. Awit na po ako. Kasi po ang magsasalita dito sa amin, di ba? Kung mag-share ka ng nalaman mo dito, pagkatapos ng yung pag-pre-pray, so pagsasalita, pagpapaliwanag, aawit ka po ng 4 na awitin. Po. Yun po ang bilang ano yung gantimpala sa pagpapaliwanag mo. O mahirap naman ng umawit, ano? Pero masarap ang umawit. Kung